Hello everyone, kamustang lahat? It's Michael here and welcome back to another episode about Bougainvillea. Naalala nyo ba itong Bougainvillea variety na ito na naipakita ko one of my videos about Bougainvillea Top Rare for 2024? This is my Golden Raw Bougainvillea na until now is top rare pa rin ang classification niya. And now, bibigyan ko naman siya ng spotlight and for today's episode, siya ang pag-uusapan natin. Si Golden Raw, if hindi ako nagkakamali, ay part siya ng Chitra family. Tama ba ako? Let me know if tama or if hindi naman, anong family siya napapabilang. And from the video na in-upload ko, makikita nyo doon ang Golden Raw ko na hindi pa ganun kalaki yung mga sanga, and now tingnan nyo naman, grabe ang haba na ng mga sanga niya. Kaya naman napag-isipan kong putulin yung mga malalaki niyang sanga para mas dumami pa yung mga sanga niya. At para pagdating ng blooming season, mas maganda na siya at mas madaming sanga na pagmumulan ng mga madaming bulaklak or bracts. Alam nyo ba guys, every time na nagde-trim ako ng mga sanga ng mga bougainvillea, lagi akong may feeling na may sayang naman ito kung itatapon. Kaso naman, kung iisipin ko kung lahat ng cuttings ay itatanim ko, sobrang dami nun at hindi carry ng powers ko at lalong-lalong hindi naman carry ng space dito sa bahay. Kaya kahit na sobrang sayang, well, tinatapon ko na lang or yung iba hinihingi ng mga dumadaan. And right after nating i-trim or i-prune yung mga bugis natin, huwag nyong kakalimutan na bigyan sila ng fertilizers, lalong-lalo na yung mga growth enhancers. Yung purpose nito ay para mas mapabilis yung paglaki at pagpapalabas ng mga bagong shoots or sanga. Diba, mas maganda naman na maraming sanga ang ilabas ng bugis natin kesa yung isa-isa lang. At huwag na huwag kakalimutan na diligan ito right after lagyan ng fertilizers. Done na tayo sa main puno ng Golden Raw, and now naman yung pinutol na mga sanga naman yung aatipwagin natin. So I cut yung mga sanga at least about 6 to 7 inches yung haba para naman sa propagation ng mga cuttings through the ICU method. At madami-dami din akong nakuha na sanga, more than 10 din ang mga yon. Tapos dito ko na rin pipiliin yung mga scions for grafting naman. Siguro mga 2 inches lang yung haba ng scions na gamitin ko for grafting. Going back sa mga cuttings ng ibang bugis ko, I still propagate lalong-lalo na kung nag-iisa pa lang yung variety na yon na meron ako. I always make sure na at least 2 or 3 plants per variety. Alam nyo na, pang-reserva just in case. Kayo ba, ano ba yung kwento nyo sa mga bougainvillea cuttings? And tapos nga pala, if top rare yung mga bugis na pinuputol ko, lahat yon ay tinatanim ko or ginagraft ko if may available akong rootstocks. Hindi ko yon tinatapon dahil sobrang nasasayangan ako. And tapos din pala guys, before nyo putulin yung mga sanga ng bugis nyo, huwag yung sagad na sagad. Kailangan nyo ding mag-iwan ng at least 5 leaves na pwedeng labasan ng mga sanga. For which, yung life cycle ng bougainvillea ay magtuloy-tuloy. As you can see, nag-graft na ako ng scions ng Golden Raw, and itong mga roots na gagamitin ko or ginagamit ko ay galing pa sa sobra ko nung nakaraan. At para hindi masayang, tinabunan ko muna ito ng garden soil until maging ready na ako na i-graft. And before we continue, syempre I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Maraming salamat po, at lalong-lalo na sa mga subscribers ko
na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. And if hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick na ang subscribe button para maging updated ka sa mga latest at sa mga susunod na videos ko about boogies. Ayun guys, nakaisa na akong rootstock na may kasamang golden raw at may 3 pang natitira. 4 lang kasi yung available ko na roots for grafting, kaya naman every root ay naglalagay ako ng 3 scions, kaya naman in total, meron akong 12 scions. Diba ang galing ko sa mathematics? Minsan kasi, 2 lang yung nilalagay ko, but since limited lang yung roots na meron ako, kaya dinamihan ko na ng scions sa isang root. And hopefully, lahat sila ay maging successful at mabuhay. Dumako naman tayo sa ICU method ng propagation ng mga bougainvillea cuttings. May mga cuttings kasi na hindi na pwedeng i-graft dahil magulang na and hindi na suitable for grafting. Yung mga ganong stems or cuttings ay good for direct planting na sa lupa. Pero may mga cuttings din na kahit mura pa lang, maganda at mabilis ding magugat. And to be honest, mas prefer ko yung mas murang stems na ina-IC. Sa propagation through ICU method, at ang dami ko na ding videos na ganito. Same lang din yung gagawin ko, though hindi na ako gumamit ng aloe vera, rooting solution, or pag-peel ng skin ng cuttings. Kasi feeling ko naman, mabubuhay sila. So there you have it guys. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!